4 rather, ano? CRA 1, CRA 2, CRA 3, and CRA 4. Yung CRA 1, ikaw yon sa sarili mo yon. That's your personal development about your teaching methodologies and the like. CRA 2 is about research. No? Sa research yung CRA 2. And then CRA 3 is for the extension services. And then CRA 4, ito yung mga sama-sama na lahat-lahat, ano, yung lahat ng mga extra points na pwede natin. CRA 1, teaching and learning. Then CRA 2 is research. CRA 3 ay extension. CRA 4, ito yung sabi nila, tawag natin professional development natin. Okay, so I'm here to discuss with you yung lahat na kung paano tayo mag-earn ng points sa CRA 3. Being the program chairs, extension coordinator ng bawat respective colleges natin, para by 2026, yung ating second cycle ng JC3, naka-align na lahat ng gagawin natin sa JC3. So ano yung coverage ng susunod na JC3? Yun muna tayo, yung coverage. So lahat ng documents, ipunin natin, ang start po niyan, August 1, 2024. August 1, 2024 hanggang July 31st or July 31 ng 2026. No? Hanggang 2026. 24, 25, 26 yan. So malapit na. No? Konti na lang. No? In 3 years. Ano? So kailangan na natin mag-ipon. Una, bakit ba kailangan mag-ipon for JC3? Kabuhayan po yan. No? Kabuhayan po yan. Yan yung may forever. Kasi hanggang pension natin, kailangan natin yan. So napaka-importante ng JC3, hindi lamang para sa professional growth natin, kundi para din po doon sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga anak natin, sa pamilya natin, kasi ito yung pantutustos natin sa kanila. Okay? At ito yung promotion na ikaw sa sarili mo. Hindi mo kailangan makipagpatayan. Hindi mo kailangan pumatay ng isa para makakuha ng item na mas mataas. Kundi ang kalaban mo, ikaw at ang sarili mo. Okay? So again, so kung may mga questions tayo, kapag nakita niyo mga susunod na slides, pwede pong magbati na agad, taas agad yung kamay natin and then mag-question tayo agad. 17 slides lang po ang CRA 3. 17. 17 slides lang yan. Pero, sabayan mo na lang ma'am, kung ano yung nakikita mo dito, yun na yun. For the evaluation for the key result area, extension services, lahat po kasi ng areas ay meron tayong 100 points. 100 points po lahat yan. And then, nababago lang yung percentage kapag ikaw ay nasa instructor to assistant, associate professor, full-fledged professor, at university professor. Nababago yung mga percentage. Pero, lahat po yan ay mayroong 100 points. So, for the criterion, for the CRA 3 sa extension services, nahati po yan sa 4. A, B, C, and D. Sa A, pwede ka makakuha ng maximum of 30 points. Ang pinakamalaki po, nasa B. Service to community, 50%. 50 points. Hindi po percentage points ang makukuha natin. And then for letter C, quality of extension services, ito pinakamadaling kunin sa lahat. Yung letter C ang pinakamadali. Parang pinamigay yung 20 points dyan. Na parang free na yan. Sa inyo na kagad yung 20 points. Parang ganun kadali yan. And then yung letter D is the bonus criterion. Hindi tayo lahat magkakaroon yan. So, parang ang pwede lang natin makuha talaga ay yung 50 points na naka-bold. Yung 30, 50, and 20. Kasi yung 20 sa baba ng bonus criterion, para po ito sa mga admin council members. So, kung hindi ka member ng Bulso Administrative Council, wala ka doon sa bonus criterion. Ang pwede mo lang makuha yung A, B, and C. Okay. Iisa-isahin po natin yan. So let's start with letter A, criterion A, maximum of 30 points. Ito po yung tinatawag natin service to the institution. So this pertains to the services rendered to the institution by a faculty. So individual to, ikaw to. Ang kausap mo dito, sarili mo. Ano yung tulong? Ano yung services? Ano yung naibigay mo sa university? Who facilitated the successful forging and implementation of partnership? Actually, partnership pa lang mayroon ng points eh. Wala pa yung implementation, nagkaroon ka pa lang ng connection with other institution.
may points ka na. May iba pa yung points kapag naging linkages mo na siya, kapag naging successful pa yung implementation ng project. Okay, with various stakeholders and contributed in the generation of income, ayan pa. Kapag nagpapasok ka ng pera sa university, may dagdag points yan. Depende kung ilang milyon ang maipapasok mo. Kasi po, ang usapan dito, milyon. Okay? So, start tayo, 8 million, mga ganon. Kapag nakapagpasok ka ng 8 million, may points ka. And availment of external resources for the institution in order to support its development. So, under criterion A, ito po yung una. Tapos, explain ko yung mga evidence, yung mga pieces of evidence na kasama. Criterion A, number 1, 8.1. For every successful linkage, networking, partnership activity, kapag ikaw ang lead coordinator, may 5 points ka. Assistant coordinator, 3 points. Maximum of 30 po yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroong 6 na ikaw yung lead coordinator, kuha mo yung 30 points. Yan. Okay? Hindi po siya pera, halimbawa nakuha ko na, ay 5 na ako, stop na ako. Hindi. So for every successful linkage natin, may 5 points ka kapag ikaw ang lead coordinator. Kapag assistant coordinator or member, 3 points. Okay, remember, ano ba yon? These are contributions of the faculty in coordinating. So coordination lang. In various organizations such as professional organizations, government and non-government organization, industries, people's organization, higher education institution, among others, that lead to the successful partnership. Ano yung document na dapat nating i-prepare? Una, copy of approval to enter into partnership by the board or president, chancellor of the SUP. Ito wala tayo niyan. Kasi hindi naman tayo authorized ng board na mag-enter into partnership. Ang lagi, pagka tayo dito sa Bulacan State University, the university president, si Pres Chody po yan. Siya lang ang authorized ng board na mag-enter into partnership. Pumirma sa mga MOU. Saan kukuha? Ito po nung nakaraan kung bakit hindi kayo nabigyan ng points. Kapag halimbawa po yan, 4. Ito po. Bakit parang iba yata mami nasa iyo? 1, 2, 3, 4 dapat yan. Yung copy of certification from the president.